Binanggit ng Biblia ang pangalan ng kanyang asawa. Binanggit ang pangalan ng 3 niyang anak na lalaki. Binanggit pa ang mga pangalan ng kanilang mga asawa. Pero siya wala. Wala man lang isang pantig. Nasaksihan niya kung paano lumubog ang buong mundo sa karahasan na sobrang matindi, kaya ang Diyos mismo ay nagsisi na nilikha niya ang sangkatauhan. Tumayo siya sa tabi ng isang lalaki na itinuturing na baliw ng buong mundo habang gumugugol ito ng ilang dekada sa pagtatayo ng isang barko sa gitna ng tuyong lupa. Nagkarga siya ng mga hayop, nagimbak ng mga panustos, isinara ang pinto at nakinig habang ang mga sigaw ng bawat taong buhay sa labas ng barkong iyon ay nilalamon ng tubig. Pagkatapos nang sa wakas ay humupa ang baha, tumapak siya sa isang walang laman na lupa at ginawa ang isang bagay na mas mahirap pa kaysa sa mismong pagligtas sa baha. Tumulong siya sa muling pagtatayo ng sibilisasyon mula sa wala. At sa kabila ng lahat ng iyon, hindi man lang siya binigyan ng pangalan ng Biblia. Kaya sino nga ba siya? Bakit nagalitan ang mga sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, Kristiyano at Muslim sa loob ng maraming siglo tungkol sa kung ano ang itatawag sa kanya? At ano ang maituturo sa atin ng kanyang katahimikan sa kasulatan tungkol sa papel na ginampanan ng mga babae sa pinakamatinding pangyayari sa kasaysayan ng Biblia? Para masagot yan, kailangan nating bumalik sa simula pa lang, bago pa si Noe, bago pa ang arka, bago pa ang ulan. Nagpipinta ang aklat ng Genesis ng isang larawan ng sinaunang sangkatauhan na nagsimula sa pambihirang pag-asa, ngunit bumagsak ng mabilis. Matapos umalis si Adan at iba sa hardin, kumalat sa buong mundo ang kanilang mga inapo. Nagtayo ang mga tao, nagsaka, nag-imbento. Si Tubal-Cain ay gumawa ng mga metal. Si Jubal ay lumikha ng musika. Nabubuo na ang sibilisasyon, ngunit may madilim na bagay na kumakalat kasabay ng pag-unlad. Binuksan ng Genesis Kabanata 6 ang isa sa pinakamalihim at pinakapinag-uusapang mga talata sa buong Biblia. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng mga tao at pinakasalan nila ang sinumang kanilang mapili. Ilang libong taon nang nagtatalo ang mga eskolar tungkol sa kahulugan ng talatang iyon. Ang ilan ay naniniwala na tumutukoy ito sa mga anghel na nagkasala na lumampas sa hangganan na hindi nila dapat lampasan. Ang iba naman ay nagpapakahulugan na ito ay ang mga linya ng lahi ni Seth na nakipag-asawa sa linya ng lahi ni Cain na nagpapabu ng hangganan sa pagitan ng mga sumusunod sa Diyos at ng mga hindi. Anuman ang interpretasyon, iisa ang resulta. Ang sangkatauhan ay naging napakatiwali, napakasaturado ng karahasan, kaya nagbigay ang Genesis 6, 5 ng isa sa pinakamatinding linya sa buong kasulatan. Ang bawat hilig ng mga kaisipan ng puso ng tao ay pawang masama lamang sa lahat ng panahon. Hindi ito isang lipunan na may iilang masamang tao. Ito ay ganap na pagbagsak ng moralidad. At pagkatapos ay dumating ang talata 6 na maaaring pinakamalungkot na pangungusap na ipinasulat ng Diyos kanino man. Pinagsisihan ng Panginoon na nilikha niya ang mga tao sa lupa at ang kanyang puso ay labis na nabagabag. Ang Diyos na tumawag sa nilikha na mabuti na huminga ng buhay sa unang tao na naglakad kasama ni Adan sa lamig ng hapon, ngayon ay tumingin sa naging kalagayan ng sangkatauhan at nakaramdam ng pagsisisi. Ang salitang Hebreo na ginamit dito para sa nabagabag ay nagdadala ng bigat ng isang taong nasa malalim at masakit na pagdadalamhati. Ang hatol ay pagkalipol. Bawat nabubuhay na bagay sa lupa ay papalipulin. Bawat nabubuhay na bagay, maliban sa isang pamilya. Pero bakit si Noe? At mas mahalaga pa, bakit siya?
Ipinakilala ng Genesis 6:8 si Noe sa pamamagitan ng isang pariralang nagbago sa takbo ng kasaysayan ng tao. Ngunit si Noe ay nakatagpo ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Sa isang mundong ang bawat kaisipan ng bawat tao ay pawang masama lamang sa lahat ng panahon, isang lalaki kahit paano ay nanatiling matuwid. Tinawag siya ng teksto na walang kapintasan sa mga tao ng kanyang panahon at sinabi na lumalakad siyang tapat kasama ang Diyos. Ngayon, may isang detalye na madalas na binabaliwala ng mga tao. 500 taon na si Noe nang ipakilala ng Biblia ang 3 niyang anak na sina Sem, Cam at Japhet. Ibig sabihin, gumugol siya ng ilang siglo na pinapanood ang mundong nabubulok sa paligid niya, ilang siglo na piniling manatiling tapat habang tinalikuran na ng lahat ang Diyos. Pero hindi niya ito ginawa ng mag-isa. Dahil sa loob ng 5 siglong iyon, nakilala ni Noe ang isang babae. Pinakasalan niya ito. Nagtatag sila ng buhay na magkasama. Nanganak siya ng 3 lalaki at tinulungan silang palakihin bilang tapat na mga lalaki sa isang mundong ganap ng tinalikuran ng katapatan. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Sa isang sibilisasyong napakasamang napagpasyahan ng Diyos, nawasakin ito. Ang babaeng ito ay tumulong na magpalaki ng 3 lalaki na sapat ang kabutihan upang mailigtas. Sa isang mundo kung saan ang bawat puso ay pawang masama lamang sa lahat ng panahon, kahit paano ay pinanatili niyang buo ang kanyang sambahayan. Hindi iyan isang pasibong tagumpay, iyan ang isa sa pinakakahanga-hangang gawa ng katapatan sa buong Biblia. Ngunit hindi man lang siya pinangalanan ng teksto, kaya ano ang itinawag sa kanya ng sinaunang mundo? Dito, nagiging kawili-wili ang lahat. Ang pinakamalawak na tinatanggap na tradisyon sa panitikang rabinikong Hudyo ay nagbibigay ng pangalan sa asawa ni Noe, Naama. Lumilitaw si Naama sa Genesis 4:22 bilang anak na babae ni Lamech na isang inapo ni Cain at kapatid na babae ni Tubal-Cain, ang unang panday ng metal. Tinukoy siya ng mga rabi sa Midrash Genesis Rabbah bilang ang babaeng napangasawa ni Noe. Ngunit narito ang dahilan kung bakit kapwa kapani-paniwala at lubhang kontrobersyal ang teoryang ito. Kung si Naama ay inapo ni Cain, ibig sabihin ang asawa ni Noe ay nagmula sa linya ng lahi na isinumpa. Ang linya ng lahi na nagtayo ng mga lungsod ngunit lumayo sa Diyos. Ang linya ng lahi na nagluwal ng unang mamamatay tao. May mga scholar na nakakita ng kagandahan dito. Ang pagsasama ng matuwid na linya ni Seth at ng matalinong ngunit naliligaw na linya ni Cain ay nangangahulugan na ang bagong sangkatauhan pagkatapos ng baha ay magdadala ng parehong hibla, katapatan at katalinuhan, debosyon at pagkamalikhain. Ang iba naman ay nabalisa. Kung ang paghahalo ng banal at hindi banal na linya ng lahi ay bahagi ng dahilan kung bakit nasira ang mundo sa Genesis 6, bakit papayagan ng Diyos si Noe na mag-asawa mula sa mismong linya ng lahi na hahatulan niya? May sagot ang mga rabi doon. Sinabi nila na tinawag si Naama na kaaya-aya dahil ang kanyang mga gawa ay kaaya-aya. Hindi tulad ng natitirang bahagi ng kanyang pamilya, hindi tulad ng buong angkan niya. Pumili siya ng ibang landas. Siya ang buhay na patunay na ang iyong pinagmulan ay hindi nagtatakda ng iyong kapalaran. Pero hindi lang ang tradisyong Hudyo ang may sagot. At ang iba pang mga pangalan ay nagsasabi ng ibang kwento. Ang aklat ng mga Hubilyo, isang sinaunang tekstong Hudyo na isinulat noong mga 160 bago si Kristo na hindi napasama sa kanon ng Biblia, ngunit napakalaking impluensya, ay nagbigay ng ganap na ibang pangalan sa asawa ni Noe, Emzara. Ayon sa Hubilyo, si Emzara ay anak na babae ni Rakil na kapatid ng ama ni Noe, kaya pinsan niya si Noe.
Akma ito sa paulit-ulit na pattern sa Biblia kung saan ang mga matuwid na lalaki ay nag-asawa sa loob ng kanilang pinalawak na pamilya upang mapanatili ang tapat na linya ng lahi. Pinakasalan ni Abraham ang kanyang kapatid sa ama na si Sarah. Pinakasalan ni Isaac ang kanyang pinsan na si Rebecca. Pinakasalan ni Jacob ang kanyang mga pinsan na sina Leah at Raquel. Kung si Zara ay mula sa sariling pamilya ni Noe, mula sa matuwid na linya ni Seth, sa halip na kay Cain, nagbabago ito ng ganap sa teolohikal na larawan. Sa halip na pagtubos na tumatawid sa mga linya ng lahi, nagiging pangangalaga ito. Pinapanatili ng Diyos na dalisay ang tapat na linya ng lahi. Ang mga balumbon ng dagat na patay na natuklasan sa mga kuweba ng Qumran noong 1947 ay tumutukoy din sa asawa ni Noe, bagaman ang mga piraso ay nasira at hindi kumpleto. Ang nabuo ng mga eskolar ay nagmumungkahi na ang komunidad ng Qumran ay nakiling sa tradisyon ni Zara. Ngunit hindi natatapos ang misteryo sa tradisyong Hudyo. Ang tradisyong Islamiko ay may sariling sagot at nagpakilala ito ng liko sa kwento na walang inaasahan. Sa tradisyong Islamiko, si Noe ay kilala bilang Nuh at itinuturing siyang isa sa mga pinakadakilang propeta. Ikinukwento ng Quran ang kwento ng baha sa ilang surah, kabilang ang surah Hud at surah Nuh. Ngunit may malaking pagkakaiba. Sa Quran, ang asawa ni Noe ay hindi inilarawan bilang isang tapat na katuwang na tumayo sa tabi ng kanyang asawa. Inilarawan siya bilang isang nagkanulo sa kanya. Nagpakita ang Diyos ng halimbawa ng mga hindi naniwala, ang asawa ni Noe at ang asawa ni Lot. Ayon sa komentaryong Islamiko, tinanggihan ng asawa ni Noe ang mensahe ng kanyang asawa. Kumampi siya sa mga hindi naniniwala. Maaaring kinutya niya rin ang kanyang asawa kasama ng lahat ng nagtatawa sa lalaking nagtatayo ng barko kung saan walang tubig. Sa ilang kwento, hindi siya sumakay sa arka. Nalunod siya sa baha kasama ng lahat ng hindi naniwala, kabilang, ayon sa Quran, ang isa sa sariling mga anak ni Noe na tumanggi ring sumakay. Lumilikha ito ng lubhang naiibang kwento. Sa kwento ng Biblia, ang asawa ni Noe ay tahimik ngunit naroroon. Nasa arka siya, nakaligtas siya. Tumulong siya sa muling pagsisimula ng sangkatauhan. Sa kwento ng Islam, siya ay isang babala tungkol sa kung paanong kahit ang pagiging asawa ng isang propeta ay hindi garantiya ng katapatan. Kaya alin nga ba? Ang asawa ba ni Noe ang tahimik na bayani o ang ganap na traidor? Ang tapat na sagot ay ang hinaharap natin ay magkakaibang tradisyong panrelihiyon na nagpapakahulugan ng iisang sinaunang kwento sa iba't ibang lente ng teolohiya. Ang katahimikan ng Biblia tungkol sa kanyang pangalan at pagkatao ay nagpahintulot sa maraming tradisyon na ilagay ang kanilang sariling mga aral sa kanya. Ngunit malinaw ang mismong teksto ng Biblia sa isang punto, nasa arka siya, nakaligtas siya, anuman ang kanyang pangalan, anumang mga pakikibaka ang maaaring naranasan niya, kabilang siya sa 8 taong pinili ng Diyos na iligtas. At ngayon ay dumating na ang bahagi ng kwento na akala ng karamihan ay alam na nila pero hindi naman talaga naiintindihan. Ang pagtatayo ng arka dahil ang tiniis ni Noe at ng kanyang asawa sa mga taon ng pagtatayo ay masahol pa kaysa sa mismong baha. Ilagay mo ang sarili mo sa kanyang kalagayan sandali. Umuwi ang asawa mo at sinabi sa iyo na nagsalita ang Diyos sa kanya. Ang buong mundo ay mawawasak ng baha. Bawat tao, bawat hayop, bawat nabubuhay na bagay sa lupa ay mamamatay. Pero ang pamilya mo at ang pamilya mo lamang ang maliligtas. May isang kondisyon lang. Kailangan niyong magtayo ng barko. Hindi lang basta barko. Ang sukat na ibinigay ng Diyos kay Noe ay naglalarawan ng isang napakalaking bagay. 300 kubit ang haba, 50 kubit ang lapad,
at 30 kubit ang taas. Iyan ay humigit kumulang 137 metro ang haba, 23 metro ang lapad at 14 na metro ang taas. Para sa paghahambing, mga 1.5 football field ang haba niyan. Hindi ito proyektong pang isang linggo. Ayon sa tradisyong Hudyo, umabot ng 120 taon ang pagtatayo. Kahit ang pinakamababang tantiya ay ilang dekada. At sa buong panahong iyon, nagtatayo si Noe at ang kanyang pamilya ng barkong ito sa isang mundong, ayon sa maraming iskolar, ay hindi pa nakaranas ng ulan. Iminumungkahi ng Genesis 2, 6 na bago ang baha, dinidiligan ng lupa ng hamog na umaahon mula sa lupa, hindi ng pagbuhos ng ulan. Isipin mo ang pangungutya, inilalarawan ng mga sinaunang rabinikal na pinagmulan ang pangungutya na tiniis ni Noe ng may matingkad na detalye. Pumupunta ang mga tao mula sa malayo para panoorin ang baliw na lalaking nagtatayo ng kanyang barko. Tumawa sila, nanlait sila, pinagbabato nila siya. Nasaan ang tubig, Noe? Akala mo nagsasalita ang Diyos sa'yo? Akala mo espesyal ka? Ang asawa mo siguro ay kasing baliw mo. At ang pinakamasakit na mga salita ay malamang na galing sa kanyang sariling mga kamag-anak. Isipin mong pumunta ang kanyang ina sa lugar ng pagtatayo. Umuwi ka na, iwan mo na ang kabaliwan ito. Ang mga anak mo ay nararapat sa normal na buhay. O ang kanyang kapatid na babae na tumangging bumisita dahil nagtsitsismisan na ang mga kapitbahay. Ang uri ng tahimik at personal na pagtanggi na mas masakit pa kaysa sa pangungutya ng kahit sinong estranghero. Iyan ang bahaging walang pinag-uusapan. Bawat insulto na nakadirekta kay Noe ay tumama rin sa kanya. Pero may isang bagay si Noe na maaaring wala sa kanya. Isang direktang pagharap sa Diyos. Nagsalita ang Diyos kay Noe. Ibinigay ng Diyos kay Noe ang mga plano. Nangako ang Diyos kay Noe. Narinig ba niya rin ang tinig ng Diyos? Hindi sinasabi ng teksto na ang ibig sabihin ay maaaring umaandar siya ng walang iba kundi tiwala sa salita ng kanyang asawa. Sa loob ng ilang dekada. Habang ang buong mundo, kabilang ang mga taong mahal niya, ay nagsasabi sa kanya na mali siya. May konsepto sa Hebreo na tinatawag na emunah, madalas na isinasalin bilang pananampalataya, ngunit ang tunay na kahulugan nito ay mas malapit sa katatagan o matatag na katapatan. Hindi lang ito paniniwala na totoo ang isang bagay. Ito ay ang pagtayo ng iyong mga paa at pagtangging gumalaw kahit na lahat ng nasa paligid mo ay nagsasabi sa iyong lumayo. Iyan ang ipinakita ng asawa ni Noe sa loob ng ilang dekada. Hindi isang sandali ng paniniwala, kundi isang buong buhay nito. Pero narito ang bagay tungkol sa pananampalatayang umaabot ng ilang dekada. Hindi ito nananatiling pareho ang lakas sa buong panahon. Tiyak na may mga gabing nag-iisa siya sa dilim, habang ang kalahating natapos na katawan ng barko ay nakatayo sa labas na parang monumento sa obsesyon ng kanyang asawa. At may isang kaisipang gumapang na hindi niya maiwaksi. Paano kung narinig ng asawa ko ang sarili niyang takot at tinawag niya itong tinig ng Diyos at ginugol ko ang buong buhay ko sa pagtatayo ng monumento sa kanyang pagkakamali? Wala siyang katiyakan ng isang propeta. Mayroon siyang pagpili ng isang asawa at bawat umaga pinili niyang manatili. Ngunit ang asawa ni Noe ay hindi lang nagpapanatili ng sarili niyang pananampalataya sa mga taong iyon. May isa pa siyang gawain na ganap na binabaliwala ng Biblia, ngunit talagang umuubos ng napakalaking lakas niya. Ang 3 niyang anak ay nangangailangan ng mga asawa. Kailangang makahanap sina Sem, Cam at Japhet ng mga babaeng handang mapangasawa sa pinakinukutyaan na pamilya sa buong mundo. Isipin mo kung ano ang ibig sabihin niyan. Hindi ito mga arasyong kasal kung saan nagpapaligsahan ang mga makapangyarihang pamilya para sa karangalan. Walang nagnanais na mapalapit ang kanilang anak na babae sa sambahayan ni Noe.
Ang pangalan ng pamilya ay katatawanan. Gayunpaman, 3 babae ang pumayag. Ibinigay ng aklat ng mga Hubilyo ang kanilang mga pangalan. Ang asawa ni Sem ay tinawag na Sedeketelebab, ang asawa ni Cam na Eltamauk, ang asawa ni Hafet, Adataneses. Totoo man ang mga pangalang iyon o hindi, ang punto ay kinilala sila ng mga sinaunang tradisyon bilang sapat na mahalaga upang pangalanan ng isa-isa, kahit na ang asawa ni Noe mismo ay nanatiling walang pangalan. Ngunit ang paghahanap sa kanila ay simula pa lang ng hamon. Isipin mo ang usapang kailangang mangyari bago ang bawat kasal. Sa isang punto, ang asawa ni Noe o si Noe mismo ay kailangang umupo kasama ang bawat isa sa mga kabataang babaeng ito at ipaliwanag kung ano ang kanilang papasukin. Naniniwala ang pamilya namin na malapit nang mawasak ang buong mundo. Nagtatayo kami ng barko. Kung papakasalan mo ang anak ko, kailangan mong nasa barkong iyon pagdating ng panahon. Lahat ng kilala mo, ang mga magulang mo, ang mga kaibigan mo, ang mga kapatid mo, hindi sila sasama sa atin. Ilan kayang babae ang nakarinig ng pahayag na iyon at lumayo? Ilan ang pumayag sa simula pero nagbago ang isip nang lumala ang pangungutya? Ilang pamilya ang nagbantang itatakwil ang kanilang mga anak na babae dahil lang sa pinag-isipan nila ito? Ang 3 nanatili ay pambihira pero hindi sila dumating na handa na para sa katapusan ng mundo. May kailangang maghanda sa kanila. May kailangang magturo sa kanila kung paano mag-imbak ng pagkain, mag-alaga ng mga hayop sa sukatang hindi nila maisip at magkapit-bisig sa emosyon kapag nawala na ang lahat ng kanilang kilala. Sa sinaunang mundo, ang gawaing iyon ay sa biyenan. Siya ang nagpapasok ng bagong asawa sa sambahayan at siyang nagsasanay sa kanya sa mga paraan nito. Hindi lang nagpalaki ng 3 anak na lalaki ang asawa ni Noe. Nagrekluta, sumubok at naghanda siya ng 3 manugang na babae para sa pinakamatinding sitwasyon ng kaligtasan sa kasaysayan ng tao. 8 tao ang sumakay sa arka. Siya ang responsable sa paghubog ng hindi bababa sa 6 sa kanila. At hindi lang tao ang inihahanda niya. Inihahanda niya rin ang mismong arka. Dahil may kailangang mag-isip ng mga bagay na hindi binabanggit ng Biblia. Isipin mo kung ano talaga ang kailangan para mabuhay. 8 tao at isang halos hindi maiisip na dami ng mga hayop. Pagkain para sa lahat ng mga ito. Hindi lang para sa 40 araw ng ulan, kundi para sa buong tagal, na ayon sa Genesis ay umabot ng mahigit 1 taon. Humigit kumulang 370 araw mula sa unang ulan hanggang sa tuyong lupa. Ang rabbinikal na teksto na Sanhedrin 108b mula sa Talmud ng Babylonia ay nagbibigay ng kahanga-hangang bintana sa laki ng operasyong ito. Ayon sa tradisyong ito, hindi natulog si Noe at ang kanyang pamilya sa buong 12 buwan dahil napakasiksik ng schedule ng pagpapakain. Iba-iba ang oras ng pagkain ng bawat uri. Ang ilan ay gising sa gabi, ang ilan ay kailangang pakainin bawat ilang oras. Inilalarawan ng Talmud na nahuli si Noe sa pagpapakain sa leon ng isang pagkakataon at sinugatan siya ng leon na naging dahilan ng kanyang pagkapilay sa buong buhay niya. Kung ang isang nahuli lang na pagpapakain ay halos nagpahamak sa binti ni Noe, isipin mo ang antas ng organisasyong kailangan para panatilihing tumatakbo ang schedule na iyon sa buong 1 taon. May kailangang magdisenyo ng sistemang iyon. May kailangang mag-isip kung paano mag-imbak ng sapat na butil, pinatuyong prutas at pagkain na tatagal ng mahigit 12 buwan. May kailangang magplano ng bentilasyon, pangongolekta ng tubig at palitang tulugan. Si Noe ang nagtayo ng arka, pero sino ang nag-ayos ng loob nito?
Sa sinaunang mundo, ang pamamahala ng sambahayan, pag-iingat ng pagkain at paghahandang panustos ay pangunahing tungkulin ng mga babae. Siya ang gumawa ng barkong iyon na matitirhan. At dumating na ang araw na alam nilang lahat na darating pero hindi talaga kayang paghandaan. Inilalarawan ng Genesis Kabanata 7 ang pagkarga sa arka. 7 pares ng bawat malinis na hayop, 1 pares ng bawat hindi malinis na hayop, 7 pares ng bawat uri ng ibon, pagkain para sa lahat ng mga ito. Pagkatapos ay pumasok sa arka si Noe, ang kanyang asawa, ang 3 niyang anak na lalaki at ang 3 asawa ng mga ito. At pagkatapos, ang talata 16 ay nagbigay ng isang linya na dapat magpatigil sa iyo. At sinarhan siya ng Panginoon sa loob. Ang Diyos mismo ang nagsara ng pinto, hindi si Noe, hindi ang kanyang asawa, hindi anumang kamay ng tao. Ang bigat ng sandaling iyon ay nakakagulat. Lahat ng taong nakilala nila ay nasa kabilang panig na ng pintong isinara ng Diyos. At maaring may pamilya siya sa labas ng pintong iyon. Mga magulang na nagsabing umuwi na siya. Isang kapatid na babae na tumigil sa pagbisita. Mga kaibigan mula pagkabata na hindi makaintindi. At isipin mo ang 3 manugang na babae, ang mga pamilya nila ay nasa labas din ng pintong iyon. Ang kanilang mga ina, ang kanilang mga ama, ang mga taong nagpalaki sa kanila. Ilang taon na ginugol ng asawa ni Noe sa paghahanda sa mga kabataang babaeng ito para sa sandaling ito, pero walang dami ng paghahanda ang magpapagaan sa pagkarinig ng pintong sumara sa pagitan mo at ng lahat ng kasama mong lumaki. Hindi sinasabi ng teksto kung umiyak siya. Hindi sinasabi kung idinaitin niya ang kamay sa selyadong kahoy at bumulong ng paalam. Sinasabi lang na nasa loob siya at wala sila. Pagkatapos ay sumabog ang mga bukal ng kailaliman, nabuksan ang mga bintana ng langit. Hindi ito simpleng bagyo. Ang salitang Hebreo ay nagmumungkahi ng marahas na pagkabiyak, ang lupang nababasag mula sa ibaba habang ang langit ay nahahati mula sa itaas. Ang barkong nakatayo sa tuyong lupa sa loob ng ilang dekada ay biglang tumaas. Umungol ito. Umuugong ang kahoy. Nagkagulo ang mga hayop, at sa labas, nagtatapos na ang mundo. Ngayon, ang nangyari sa loob ng 1 taon, sa loob ng arkang iyon, ang bahagi ng kwentong ito na nararapat sa mas malaking pansin kaysa sa karaniwang natatanggap. Dahil ang kwento ng baha sa karamihan ng pagkukwento ay nakatutok sa tubig. Ang ulan, ang tumataas na dagat, ang pagkawasak. Pero ang totoong kwento, ang kanyang kwento ay nangyari sa loob. Isipin mo, 8 tao sa isang lumulutang na barko, madilim maliban sa mga ilawan ng langis at anumang liwanag na pumapasok sa iisang bintana malapit sa bubong. Ang walang hintong tunog ng tubig, ang amoy ng daan-daang hayop sa saradong espasyo, at ang kaalaman mabigat at hindi maiiwasan bawat umaga na wala na ang lahat ng iba. Ang 8 taong ito, ang mga huling taong buhay, lumulutang sa ibabaw ng mga libingan ng lahat ng nakilala nila. At walang garantiya kung kailan o kung makakatagpo pa sila ng lupa. Hindi humihinto ang pagdadalamhati dahil lang sa abalaka. Tumatama ito sa mga hindi inaasahang sandali. Habang nagtatakal ng pagkain sa hating gabi, habang naglilinis ng kulungan sa ika-100 pagkakataon, habang nakahiga at gising na nakikinig sa iyong manugang na umiiyak sa kabilang silid. At dito naging higit pa sa isang tala sa ibaba ng kwento ng iba ang asawa ni Noe. Sa gitna ng pagdadalamhati, pagkapagod at kawalan ng katiyakan, pinanatili niyang maayos ang lahat. Pinatakbo niya ang schedule ng pagpapakain. Tiniyak niyang hindi mabubuwal ang kanyang mga anak at manugang. Pinanatili niya ang kaayusan sa isang barkong puno ng takot na mga hayop at traumadong mga tao.
Hindi dahil sinabi ng kasulatan, hindi dahil nagpakita ang isang anghel, kundi dahil kailangan itong gawin at siya ang uri ng taong gumagawa ng kailangang gawin. Maaring may isang gabi, 4 na buwan na ang nakalipas, nang ang tubig ay umaabot sa bawat abot-tanaw at ang katahimikan sa labas ay ganap, na umupo siyang mag-isa sa dilim at naramdaman ang isang bagay na malapit sa pagkasira. Maaaring nanalangin siya at walang narinig na tugon. Maaaring sumigaw siya sa kanyang mga kamay para walang makarinig. Maaaring tumitig lang siya sa dingding at hinayaang dumaloy ang kahungkagan sa kanya. At pagkatapos ay bumangon siya kinaumagahan at pinakain ng mga hayop. Hindi iyan dramatikong pananampalataya. Hindi iyan ang uri ng pananampalatayang humahati ng dagat o nagpapababa ng apoy mula sa langit. Iyan ang uring bumabangon sa kama kahit walang dahilan maliban sa kailangang may gumawa. At iyan ang uring tila hindi kailanman isinusulat ng Biblia sa mga awit. Pero kung wala ito, walang makakaligtas. Matapos ang ilang buwang tila mga taon, may nagbago. Nagsimula ang Genesis 8, isa sa mga salitang umaalingaw-ngaw sa buong kasulatan. Ngunit naalaala ng Diyos si Noe. Naalaala ng Diyos, hindi dahil nakalimutan niya. Ang salitang Hebreo na zakar ay nangangahulugan ng isang bagay na mas malapit sa pagbaling ng aktibong pansin. Ibinalik ng Diyos ang kanyang focus sa munting pamilyang ito na lumulutang sa mga labi ng lumang mundo. Isang hangin ang umihip sa lupa, nagsimulang humupa ang tubig. Ang arka ay dumaong sa mga bundok ng Ararat. Pagkatapos ay dumating ang isa sa pinakamagandang sunod-sunod na pangyayari sa Genesis. Nagpalipad si Noe ng isang uwak. Pumailan lang ito ng pabalik-balik, walang makitang madaupuan. Pagkatapos ay nagpalipad siya ng isang kalapati. Bumalik ang kalapati dahil walang tuyong lupa. 7 araw ang lumipas, nagpalipad siyang muli ng kalapati. Sa pagkakataong ito, bumalik ang kalapati na may sariwang dahon ng olibo sa kanyang tuka. Sa loob ng mahigit 1 taon, wala silang nakita kundi tubig. Walang lunti, walang tumubo. Walang tanda na may buhay pa ang mundo. At pagkatapos ay bumalik ang isang ibon na may isang dahon na nagsasabing gumagaling na ang lupa. 7 araw pa, nagpalipad si Noe muli ng kalapati. Sa pagkakataong ito, hindi na ito bumalik. Handa na ang mundo, nagsalitang muli ang Diyos. Lumabas ka sa arka, ikaw at ang iyong asawa at ang iyong mga anak na lalaki at ang kanilang mga asawa. Pansinin ng pananalita, lumabas, hindi umalis, na para bang nakatayo ang Diyos sa labas na tinatanggap sila. At pansinin kung sino ang nabanggit. Si Noe at ang kanyang asawa. Binanggit siya ng tiyakan, anuman ang papel na ginampanan niya sa loob ng arkang iyon, kinilala siya ng Diyos kasama ni Noe. Tumapak sila sa lupang walang laman, nahugasan, walang mga gusali, walang mga daan, walang ibang tao, lupa at langit lamang at ang napakalaking katahimikan ng isang mundong may 8 tao lamang. Nagtayo si Noe ng isang altar at nag-alay ng mga handog sa Diyos at nangako ang Diyos. Hindi ko na muling susumpain ng lupa dahil sa mga tao. Hindi ko na muling wawasakin ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Pagkatapos ay dumating ang bahaghari, ang tanda ng tipan na inilagay sa langit bilang permanenteng paalala na ang tubig ng pagkawasak ay hindi na muling babalik. Pero ang pagkaligtas ay kalahati lang ng hamon. Ngayon ay dumating ang mas mahirap na bahagi, at ito ang kabanata ng kwento na halos walang nagkukwento. 8 tao na nakatayo sa isang walang laman na planeta, walang mga infrastruktura, walang mga kapitbahay, walang mga palengke, walang mga imbakan ng binhi, walang mga kagamitan maliban sa dala nila sa arka, walang silungan maliban sa mismong arka, at hindi ito idinisenyo upang maging permanenteng tahanan.
Ang unang prioridad ay pagkain. Ang nakaimbak na panustos mula sa arka ay hindi matatagalan magpakailanman at napiga na ito ng husto sa loob ng 12 buwan. May kailangang tumukoy kung aling lupa ang magagamit pagkatapos malubog sa tubig dagat sa loob ng 1 taon. May kailangang mag-isip kung aling mga halaman ang maaaring tumubo ng una at pinakamabilis. May kailangang magtipid ng natitira habang ang mga unang pananim ay nagkakaugat at ang taong iyon sa lahat ng posibilidad ay siya. Kinukumpirma ng arkeolohikal na ebidensya mula sa sinaunang mga pamayanan ng Mesopotamia na ang pag-iimbak ng butil at pagtitipid ng pagkain sa sinaunang malapit na silangan ay halos eksklusibong pinamamahalaan ng mga babae. Napatunayan na ng asawa ni Noe na kaya niyang pamahalaan ang mga panustos para sa 8 tao at daan-daang hayop sa loob ng 1 buong taon sa loob ng lumulutang na barko. Ngayon ay kailangan niyang gawin ang parehong bagay sa lupa mula sa wala ng walang puwang para sa pagkakamali. Ngunit ang mga praktikal na hamon ay halos pangalawa lang sa mga emosyonal. Isipin mo kung ano ang mga unang linggong iyon. Lalabas sila tuwing umaga sa ganap na katahimikan, walang huni ng ibon mula sa mga nakapalibot na nayon, walang malalayong pagkakatok mula sa pagawaan ng kapitbahay, walang tumatawang mga bata sa bukirin. Hangin at tubig lamang at ang mabagal na paglangit-ngit ng walang laman na arka sa likuran nila. Ang 3 manugang na babae ay iniwan ang kanilang buong mundo. Bawat mukha na nakilala nila maliban sa 7 tao sa harapan nila ay wala na. Ang pagdadalamhati ay dumarating ng paalon. Isang amoy na nagpaalala sa pagluluto ng kanilang ina. Isang uri ng liwanag sa dapit hapon na kamukha ng tanaw mula sa bintana ng pagkabata na wala na. Kailangang magbigay ng puwang ang asawa ni Noe para sa pagdadalamhating iyon habang sabay na itinutulak ang lahat pasulong. Hindi niya maaaring hayaang lumubog sila sa pagdadalamhati. May mga hayop na kailangang alagaan, mga sisilungan na itatayo, mga pinagkukunan ng tubig na hahanapin. Pero hindi rin niya maaaring magkunwaring wala ang pagdadalamhati dahil ang pinipigilang pagdadalamhati ay nagiging kapaitan. At ang kapaitan sa grupo ng 8 tao na wala ng iba sa mundo ay maaaring pumuksa sa kanila ng mas mabilis pa kaysa sa baha. Kailangan niyang hanapin ang linya sa pagitan ng pagpaparangal sa nawala at pagtatayo ng susunod. Bawat araw, walang gabay at walang ninunong ginawang halimbawa. At mayroon pa ang mga relasyon. 8 tao sa ganap na pagkakabukod sa ilalim ng matinding presyon nang walang posibilidad na lumayo sa isa't isa. Kailanman, sino ang magpapasya kung saan itatayo ang unang silungan? Sino ang makakakuha ng pinakamainam na lupa para sa pagtatanim? Kapag isinilang ang unang sanggol at ang isang manugang ay nangangailangan ng pahinga, sino ang hahalili sa kanyang bahagi ng trabaho? Kapag nagkaiba ng opinyon si Cam at Sem kung dito na ba sila titira o lilipat pa, sino ang mamamagitan? Ang dinamika ng pamilya ay komplikado kapag may kapitbahayan kang mapupuntahan, kapag ang pamilya mo ang buong populasyon ng tao sa planeta, bawat alitan ay buhay o kamatayan. Siya ang nagsanay sa mga manugang na ito. Siya ang nagpanatiling buo sa 8 tao sa loob ng lumulutang na kahon sa loob ng 1 taon. Siya ang namamahala sa mga dinamikang iyon ngayon. Dahan-dahan nang may paghihirap nagtagumpay ito. Sinasabi ng Genesis na nagtanim si Noe ng ubasan. Ibig sabihin, naging matagumpay ang agrikultura. Ang mga hayop na lumabas sa arka ay nagsimulang magparami at kumalat. Ang 3 anak na lalaki at ang kanilang mga asawa ay nagsimulang magkaanak. Ang buhay, marupok at bago, ay muling nagsimulang tumubo sa mga buto
ng lumang mundo. Narito ang isang bagay na hindi nabibigyan ng sapat na pansin. Kapag sinabi ng Biblia na napuno muli ng pamilya ni Noe ang mundo, gumagawa ito ng napakalaking pahayag tungkol sa asawa ni Noe. Malinaw na sinasabi ng Genesis 19:19. Mula sa 3 anak na lalaking ito ni Noe, nagmula ang mga taong nakalat sa buong mundo. Bawat taong buhay ngayon, ayon sa kwento ng Biblia, ay nagmula kina Sem, Cam at Japhet, na ang ibig sabihin ay bawat taong buhay ngayon ay nagmula sa babaeng nagsilang at nagpalaki sa kanila. Kung tinawag si Eva na ina ng lahat ng nabubuhay sa Genesis 3:20, ang asawa ni Noe ay nararapat sa parehong titulo para sa mundo pagkatapos ng baha. Siya ang pangalawang ina ng buong sangkatauhan. Bawat bansa, bawat kultura, bawat wika, bawat grupo ng tao sa planeta ay nauugnay pabalik sa kanya. Ang Genesis 10 na madalas tawaging talaan ng mga bansa ay sinusubaybayan ang mga inapo ng bawat anak tungo sa mga sibilisasyon ng sinaunang mundo. Mula kay Japhet, nagmula ang mga tao ng Europa at mga bahagi ng Asya. Mula kay Cam, nagmula ang mga tao ng Aprika at Kanaan. Mula kay Sem, nagmula ang mga Semitikong tao, kabilang ang mga Hebreo, at sa kalaunan ang linya ng lahi na humahantong kina Abraham, David at Jesus. Lahat ng iyon ay dumadaloy sa kanya, at lahat ng iyon, bawat sibilisasyong babangon mula sa 3 linya ng pamilya ay nagdala ng kung anong itinuro niya sa kanila. Ang mga teknik sa pag-iingat ng pagkain na pinaghusayan niya, ang pag-aalaga ng hayop na pinraktis niya sa arka, ang paglutas ng alitan na ipinakita niya sa pinakamahirap na taon ng kanilang buhay, ang pananampalatayang ipinakita niya nang hindi man lang narinig ang tinig ng Diyos. Ang unang henerasyon na ipinanganak pagkatapos ng baha ay hindi nakakilala sa lumang mundo. Lahat ng naunawaan nila tungkol sa kung paano mabuhay, kung paano magtanim ng pagkain, kung paano sumamba sa Diyos, kung paano makitungo sa isa't isa ay nagmula sa 8 tao sa arka. At sa gitna ng pang-araw-araw na buhay ng munting sibilisasyong iyon, sa kusina, sa hardin, sa mga pag-uusap ng hating gabi kasama ang kanyang mga manugang, naroon siya. Kaya bakit hindi siya pinangalanan ng Biblia? Ito ang tanong na gumambala sa mga iskolar at mambabasa sa loob ng libu-libong taon. At may ilang teoryang dapat isaalang-alang. Ang una ay ang pagiging matipid sa pagsulat. Ang Genesis ay napakasinsing nakasulat. Ang unang 11 kabanata ay sumasaklaw ng libu-libong taon. Maraming babae sa Genesis ang hindi pinangalanan. Ang asawa ni Lot, ang anak na babae ni Jephthah. Ang sinaunang mundo ay nagtala ng kasaysayan sa pamamagitan ng mga linya ng lalaki. At ang mga pangalan ng babae ay pinanatili lamang kapag may aktibong papel sila sa pagkukwento. Ang pangalawang teorya ay ang theological na focus. Ang kwento ng baha ay nakabalangkas sa paligid ng relasyong tipan ng Diyos kay Noe. Ang mga tagubilin, ang mga pangako, lahat ay nakadirekta sa kanya. Ang kanyang asawa ay naroroon, mahalaga at naligtas. Pero pinanatili ng teksto ang focus nito sa tipan. Ang pangatlong teorya, at ito ang pinakatumatagos, ay ang kanyang kawalan ng pangalan ang pinakaganap na katangian niya dahil maaari siyang sinuman. Kung walang pangalan, siya ay nagiging bawat babaeng tumayo sa tabi ng isang lalaking may misyon mula sa Diyos at walang natanggap na pagkilala. Bawat inang nagpalaki ng mga anak sa isang marahas na mundo. Bawat asawang nagpanatiling buo ng lahat habang ang kanyang asawa ang gumagawa ng nakikitang gawain. Bawat taong may pananampalataya na hindi kailanman narinig ang tinig ng Diyos ng direkta pero piniling magtiwala pa rin. Ang kanyang katahimikan sa kasulatan ay hindi pagbubura. Ito ay isang bukas na pinto. At bawat taong gumawa ng mahalagang gawain na walang nakapansin ay maaaring dumaan dito.
Ngunit may isang huling kabanata ng kwentong ito na nagpapalubha sa lahat. At nangyari ito kay Noe mismo. Itinala ng Genesis 20 ang isang bagay na lubhang nakakabalisa. Pagkatapos ng baha, nagtanim si Noe ng ubasan, uminom ng alak at nalasing. Nahiga siyang walang damit sa loob ng kanyang tolda. Nakita ng anak niyang si Cam ang kanyang kahubaran at sinabi sa kanyang mga kapatid. Pumasok sina Sem at Japhet ng paatras na may dalang damit at tinakpan ang kanilang ama nang hindi tumitingin sa kanya. Nang magising si Noe at nalaman ang ginawa ni Cam, isinumpa niya ang anak ni Cam na si Canaan. Ang mga bunga ng sumpang iyon ay umaling-aungaw sa mahabang kasaysayan ng Biblia. Ngunit narito ang tanong na walang nagtatanong. Nasaan ang kanyang asawa habang nangyayari ito? Ang babaeng nagpanatiling buo ng lahat sa arka na namamahala ng lumulutang na zoo sa loob ng 1 taon na tumulong sa muling pagtatayo ng sibilisasyon mula sa wala. Nasaan siya nang bumagsak si Noe? Nagdadalamhati ba siya sa kabilang silid? Nakita na ba niya ang mga senyales at sinubukang pumagitna? Siya ba ang nagpadala kina Sem at Japhet para takpan ang kanilang ama? Hindi natin alam. Tumahimik muli ang teksto tungkol sa kanya gaya ng lagi. Ngunit ang alam natin ay ito. Ang huling larawan ni Noe sa Genesis ay isang lalaking nadapa. At ang nananatiling larawan ng kanyang asawa kahit walang pangalan ay isang babaeng hindi kailanman nadapa. Hindi hinati ng asawa ni Noe ang dagat, hindi siya pumatay ng higante, hindi siya namuno ng hukbo o nagbigay ng propesya. Gumawa siya ng isang bagay na mas tahimik at sa maraming paraan mas mahirap. Naniwala siya nang hindi naririnig ang tinig ng Diyos. Nagtrabaho siya nang walang natanggap na pagkilala. Nagtiis siya nang hindi nasira. Naging ina siya ng bagong mundo nang walang nagtala ng kanyang pangalan. Pero maaring tama ang Biblia na iniwan ng espasyong walang laman. Dahil ang kwento niya ay hindi tungkol sa isang pangalan. Ito ay tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagpapakita, araw-araw, kapag walang nakatingin at walang nagsusulat nito. Iniligtas niya ang sangkatauhan, hindi gamit ang espada, hindi gamit ang talumpati, hindi gamit ang himala, sa pamamagitan ng katatagan, sa pamamagitan ng kanyang mga kamay, sa pamamagitan ng emuna. Puno ang Biblia ng mga babaeng nagbago ng kasaysayan mula sa gilid, at ang ilan sa kanila ay hindi na natiling tahimik tungkol dito. Susunod, ikukwento namin ang kwento ni Jael, ang babaeng tumusok ng tulos ng tolda sa bungo ng isang general na Kananeo habang natutulog ito sa kanyang tolda. Ang video na iyon ay nasa screen ngayon. At kung nakarating ka hanggang dito, alam mo nang mas malalim ang channel na ito kaysa sa karamihan. Pindutin ang subscribe para hindi mo ito mapalampas. Makikita kita doon.